Ang kababaang loob ni Jesus ay minsan ang nagdulot ng malaking iskandalo sa mga nagmamataas sa pagpili ng mga alagad sa kanyang mga turo, kilos at maging ang kanyang kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bispiras na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at pabalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Muling nagsalita si Pedro, hindi niyo huhugasan ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, "Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo." Sumagot si Jesus, "Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo." Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinauupuan niya. Sinabi niya sa kanila, "Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay scandal. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Kung gusto niyo po ng downloadable at advanced broadcast ng ating Word of the Day, yan po ay mapapanood niyo agad sa YouTube. Mga kapatid, tayo ay nasa Huwebes Santo at ngayong araw na ito napakahalaga dahil dalawang sakramento ang itinatag ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayong araw na ito ay piyesta. Una ay ang pagtatatag ng sakramento ng ordinasyon, no? Yung pagpili ni Jesus sa kanyang mga alagad at yung ordinasyon sa pagkapari, yung holy orders, no? At pangalawa, ang sakramento ng Eucharistia, na kung saan Jesus institutionalized the sacrament, no? Sabi niya, "Do this in memory of me." Pero sa ating gospel ngayon, hindi natin narinig ang kwento tungkol sa huling hapunan, kundi ang narinig natin ay ang paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga alagad
ng kanyang mga apostol, the washing of the feet. At ito'y isa sa mga ating pinagninilayan kapag Huwebes Santo. At ito nga ay ginagawa ng reenactment sa misa ng huling hapunan, yung paghuhugas ng paa. And this is the version of St. John tungkol sa hapunan. Ito yung tinatawag din nating Maundy Thursday. Kung sa ibang version ng Gospel today ay ipinagbili ni Jesus na gawin sa pag-alala sa Kanya yung Eucharistia, yung breaking of the bread, at ganoon din sa pag-inom ng alak na sinasabi niyang Kanyang dugo, no? At sabi niya, do this in memory of me. Ito yung mandate. Kaya nga, Maundy galing sa salitang mandato, mandate, no? Utos. Because Jesus gave the commandment. Pero sa version ni St. John, narinig po natin yung paghuhugas ng paa. At sinabi niya na kung paanong hinugasan niya ng paa ang kanyang mga alagad, ganun din dapat ang gawin nila. Sila rin mismo ay maghugasan ng paa. Ibig sabihin, paglilingkod, ibig sabihin humility. And I think this is the scandal of Jesus. This is very scandalous for many during the time. Why? Kasi they consider Jesus as teacher and Lord, guro at Panginoon. And it is unthinkable, unacceptable na ang isang guro at ang isang Panginoon uhugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Unacceptable. Scandalous. Pero ang ating babalikan, from the very beginning, yung buhay ng Panginoon was a big scandal to many. Sa kanyang pagsilang, isinilang siya sa sabsaban, sa humble manger. Hindi yan ang paraan na pagsisilangan ng isang hari, ng isang dakilang tao. Kakaiba dahil mula sa pagsilang, scandalous na. Hanggang sa siya'y lumaki at nagsimulang mangaral, ang pinili niyang mga alagad, mga hindi edukado, mga makasalanan, mga walang mataas na pinag-aralan, mga simple, at yung iba nga ay talagang unthinkable na pipiliing maging alagad. Hindi lang yun, pati ang mga aral ni Jesus, ang kanyang mga turo, ay iskandalo sa napakaraming tao, pati sa mga Pariseo at mga dalubhasa ng batas, because Jesus was criticizing the lives of so many people. Kaya nga yung scandalous life and teaching of Jesus ay naging daan para maging maingay ang kanyang pangalan at naging mainit siya sa mga alagad ng batas, ganun din sa templo, sa mga Pariseo. Kaya nga, dito sa ating gospel ay binibigyan tayo ng isang kwento na sasapitin ng Panginoon at gurong ito. Yung kanyang kababaang loob ay isang iskandalo sa marami. Iskandalo sa mundo at iskandalo magpahanggang ngayon. Ang buhay ni Jesus mula kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan ay isang malaking iskandalo. The kind of death of Jesus na bukas ay ating sasariwain, ating babalikan yung kwento, is a scandal to many. Mga kapatid, hindi ba't ang mahalin tayo ni Jesus radically, unconditionally, is also a big scandal? Yung magmahal sa makasalanan, yung magmahal ng hindi ka mahal-mahal, yung magpatawad na hindi ka patapatawad, it's a scandal for many, unacceptable for many, unthinkable for many. But that is our Christianity. That is our version of Christianity. Christianity is a religion of love, a religion of mercy, a religion of compassion and forgiveness. Kaya nga, itong dalawang sakramentong itinatag ng ating Panginoong Jesus, the sacrament of priesthood and the sacrament of the Eucharist, ay hindi mapaghihiwalay. Because supposedly, these two sacraments must manifest. Kaya nga sakramento, to make the invisible visible.
sa pamamagitan ng mga signs and symbols. And it gives grace. Yung priesthood and the Eucharist are sacraments of salvation. They are sacraments because they made manifest the mercy and the love of God. Kaya po ipagdasal po ninyo kami mga pari ninyo. Kami ay kinakailangan maging larawan ng awa at pag-ibig ng Diyos, ng habag at ng malasakit ng Diyos. At sana ito'y nakikita nyo sa amin. Kaya kami humihingi ng tawad. Ako, personally, ay humihingi ng tawad kung ako man ay hindi naging daan ng pagiging maawain at mahabagin ng Diyos. Dahil yung buhay ko ay hindi nakaayon doon. O kaya naman, mahalagang maunawaan natin that the Eucharist is the sacrament of salvation and the sacrament of God's mercy and love. Yung patuloy na pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Yung pagbibigay niya ng kanyang buhay, ng kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan. Mahalaga ang mga pari, mahalaga ang Eucharistia because they are the sacraments that makes Christ present in our life, in the world. Mga kapatid, bagamat kami may mga kahinaan, bagamat kami makasalanan, I know it is a big scandal, pero pinili kami ni Jesus. Katulad ng pagpili niya sa mga hindi karapat-dapat na alagad, ang Diyos iba ang karunungan. Pumipili siya, katulad namin, na hindi karapat-dapat. We are not the best. We are not the most brilliant. We are not the holiest. Mga kapatid, kami makasalanan na palagi at patuloy na tinatawag ng Diyos araw-araw na maging larawan ng kanyang pag-ibig, habag, malasakit sa mundo, sa tao, sa pamamagitan ng pagbibigay ng Eucharistia, yung kanyang presensya sa atin. Ipagdasal niyo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, sa pagsisimula namin ng Triduo Paskwa, sa pagdiriwang at pasasalamat sa dalawang sakramento ng pagkapari at ng Eucharistia, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga pari mo sa buong mundo, mga obispo na iyong tinawag upang maging larawan ng iyong presensya at pagmamahal, upang maranasan ng iyong sambayanan na ikaw, O Diyos, ay pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.